Unsa man kining pesticides, unsa man ang mga kaayuhan nga dala niini alang kanimo og kanako mga kapaglaom, nganong kinahanglan man nato kini mahibaluan bisan dili ka ta direkta nga may kalambigitan sa pagpananom. Mamahimo ba nga aduna kini epekto sa imo og sa akong panglawas bisan dili kita diretso nga nagagamit niini? Atong hibaloon ang mga tubag niini, dinhi niining atong programa, Hope Dialogue. Malipay ang adlaw Miyerkules kaninyo mga kapaglaom. Among gikalipay nga magkauban na usab kita sa pagtuon og lahi na usab nga importante kaayo nga suhito nga adunay kalambigitan sa atong panglawas. Dili lamang kanato apan alang sa atong mga hinigugma sa kinabuhi, sa atong pamilya, kaparyentihan ug mga kahigalaan. Yes, insakto jud kana kaayo kapaglaom Mersa, mga kapaglaom. Nakadungog na ba kaha mo ni ining pulo nga pesticides? I believe and we trust nga daghan ka nato ang nasayod ni inog nakadungog na ni ini ilabi na sa atong mga pinalangga nga mga farmers, and maybe many of us have already used this one apan bisan pa dili kita direkta nga nagaproduce og mga utanon o prutas mga kapaglaom alang sa mga katawhan, nganong kinahanglan man nato kini mahibaluan og unsa kining pesticides ingon nga mga consumers. Ngano man ka kapaglaom Merza? Yes, kapaglaom Joy. Excited na sab ko makabalo sa tubag ni ini. Og mga kapaglaom, nalipay gayud kita kaayo kay aduna kitay pinasahi nga bisita nga mao'y mutubag ni ini. Our guest is the Chief Chemist of the Satellite Pesticide Analytical Laboratory, Cebu. Yes, we'd like to welcome mga kapaglaom. Help us welcome Ma'am Bernadette Arangues Ibarra. Ma'am, nalipay kaayo kami nga naa ka nakikauban namo niini nga kahaponon kapaglaom Mersa bisan Yes. pa sa iyaha nga kasako, ma'am, sa imong kasako sa panahon apan ni Anhi Gudkan. Thank you so much for coming. Thank you also, Ma'am Joy and Ma'am Mersa, for having me here. Mga kapaglaom, we are encouraging you to share this with your friends kay mamahimo nga sila usab nanginahanglan makadungog sa mga importante kaayo nga mga impormasyon nga atong pagatun-an karon. That's true, mga kapaglaom. So don't forget to share because kapaglaom Mersa kitang tanan gayud whether we are nagapananumta or whether we are those nga nagapamalit og mga utanon or prutas sa market, mga kapaglaom, gikinahanglan gyud nato kini nga discussion karon. So don't forget to share and invite your friends to watch niining atong programa karon. So Ma'am Bern, we'd like to begin with this question. Pwede ba minay mo pahibalon kung unsay ginabuhat ninyo sa inyo nga office so that mga kapaglaom masayod sabtag unsay bahin niini sa ato ang kaning department? Is it in DA, Ma'am Bernadette? Is it in Department of Agriculture? Yes, it is with the Department of Agriculture, but under the Bureau of Plant Industry. So we are not under DA7, but we are under the national government. Oh, so ma'am, pwede may mahibalo kung unsay ginabuhat sa inyong nga office and yeah, what is your role in the Department of Agriculture? Okay, ang ESPAL Cebu is just one of the 5 pesticide laboratories nationwide. So 5 rami kabuok. We have the ESPAL Baguio that covers regions 1, 2, and 3. Then we have our central lab in Quezon City, Manila that covers regions 3, 4, and 5. And our ESPAL Cebu covers regions 6, 7, and 8. And we also have ESPAL in Cagayan de Oro that covers regions 9, 10, and 11. Then the ESPAL Davao that covers regions 11, 12, and the ARM, Autonomous Region of Muslim Mindanao. And our main function is the monitoring of pesticide residues in our agricultural products. So basically, tulo jud ay ka regions, Ma'am Bernadette, ang inyong Yes, ginahandle oo. dinhi. So it's not just Region 7 kapaglaom Merza, and we are happy mga kapaglaom kay ang ato ang makuhaan karon og impormasyon alang niining importante kay nga topic karon is not just an ordinary person but somebody nga gihatagan og giintrustan sa Ginoo niini nga grabe ka importante usab nga buluhaton. Especially, she mentioned that they are responsible sa pag-check kung unsay mga nahibilin dinha nga pesticide sa mga pagkaon nga atong ginapalit. So mga kapaglaom kamo nga nagapang market karon,
we would like to invite you to listen to this kay importante kini kaayo nga atong mahibaluan, right? Kapag laom Marisa. Yes, kapag laom Joy. Thank you so much for that information kapag laom Ma'am Bern. For at this time, please tell us more about your laboratory. What are the pesticides and what good do they bring? Okay, our laboratory was created, no? Kami gyud diri sa Cebu, along with other 2 satellites, kay atong 80s pa ni siya, tulo pa may kabuok. And Wow. we have our main lab in Manila. The first satellites were in Baguio and in Cagayan de Oro, as well as in Cebu. Then, around 3 years ago, no, naay duha ka units nga giad sa among facility. Muna siya ang food safety unit ug ang contaminants laboratory unit. Aside sa among pesticide residue unit, so tulo na siya ka unit. Ang kaning food safety unit, muna siyang task to conduct inspection og mga audit sa atong food business operators nga involved in plant food, no, nagnegosyo on plant food like mga cold storage, mga dry storage. And ang atong contaminants lab is tasked to monitor heavy metals in our agricultural products. But as of this time, kani nga stage naa sila sa process sa method validation. No, kay before mi maghimog analysis, dapat man confident ang atong methods nga gigamit is maayo ang atong mga recoveries for internal quality And control. reliable po siya, ma'am. Reliable siya. So ma'am, pwede ba minimo pahibalon, as you mentioned kaganiha, you are responsible of taking care of pagtan-aw niyo kung sa chemical nga nahibilin. So pwede ba minimo pahibaloon, ma'am, or siguro i-answer maybe mga kapag laom you're also wondering kadungog na jud ta always sa school kapag laom Marisa nga pesticides and all these things, but could you please tell us more on about unsa man jud ing pesticide? Actually, ang pesticide, usa na siya ka term that is according to the Food and Agriculture Organization is any substance or mixture of substances that is intended to destroy, to prevent or to kill any insect pest. Og apil ni ini ang mga plant growth regulators, mga defoliant o mga desiccant. Kanang defoliant pataktak sa dahon sa mga tanom, desiccant pauga. So apil na siya sa word nga pesticide. Oh, really? So, Ma'am Mars, nakadungog po ka ng insecticide. Yes. Right. Oo. Daghang salamat kapag laom Ma'am Bern sa information nga among nadawat karon. Apan Ma'am Bern, sige mig kadungog anang pesticides og insecticides. Gusto namong mahibaluan karon. Ako sure jud ko kamo mga kapaglaom gusto sad mo mahibalo. Unsa ning kalahian sa insecticide o sa pesticides? Actually, mga kapagla o Mirza o Joy, kaning pesticide, usa ni siya ka umbrella term, no? Inclusive term. So under niya, nagkalanlain nga mga hilo, which is grupo na sila according to the pest they control or their target species. So maghisgot ganit tag pesticide, pangpatay sa mga insekto, gitawag na siya insecticide. Okay. So ang mga pesticide nga pangpatay sa mga kanang sagbot is called an herbicide. Sa mga weeds, herbicide na siya. So ang pesticide nga pangpatay sa ilaga is rodenticide. So daghan yun ni siya nga mga terms Nindot under di sa ay umbrella sa kaayo. na word nga pesticide. So bali, kung atong binisayon kini di ay kung atong sabton gyud ay kapag lamar sa pesticide mga kapaglaom, dili lang siya mura siya kanang general siya nga term para sa Yes. mga hilo nga ginagamit yes. to kill or protect. Oh. To kill, to prevent, to destroy. Yes. Okay. Kapag laom Ma'am Bern, no, nindot di kaayo nga na imbita ka na karon nga nahibawan na Yes. nga termino. Wala akong Kay sa kabaluan una- na. Sa una manggod kapag laom Joy, kapag laom Ma'am Bern, nagpuyo manggod ko sa farm. Unya kanang term nga pesticide, naguna-huna jud mi nga pampatay jud na siya og kanang mananap lang jud. Apa naa di ay lahi-lahi apil di ay sa mga sagbot. Ang tawag ana herbicide pod. Ang tawag namo ana gihapon, pesticide lang gihapon. So Actually, pesticide gud sila tanan di ay pero naa sila di ay lahi-lahi nga Yes, or oo. specific nga mga functions. Yes, oo. yes. Or mga duties. Oo, according sa ilang pest nga ilang gikontrolar. So we would like to go more, Ma'am Bern, kanang ngano man gyud nga mo gamit ta ani og well, we would like to ask you kani nga pesticide unsa may kaayo ani nga iyang ikahatag kay nganong
kung chemical siya and makapatay siya, ngano nga mo gamit man gyud ang farmers ani? Actually, ang kaning pesticide nga usa ka hilo, mo lang gyud ni siya ang hilo nga atong gituyo ug butang sa atong mga utanon. Di ba? Kung imong tan-awon, this is the only kind of poison nga atong ibutang sa atong mga tanom. And because of a great reason, no, og mo na siya nga gikinahanglan siya pag-prevent sa losses sa atong mga farms, no? I see. Kay daghan man nga mga dangan. And then, of course, kung maminus ang losses sa farm, natay vast harvest, which mo na atong gikinahanglan, di ba? Gusto ta og daghan nga ani. Kaya ang atong mga farmers gusto og dako nga kita. Then, kung daghan sad nga harvest, syempre, kita sad nga mga konsumidor, barato atong palit, kay daghan man ang stocks, di ba? Mabusog sad ta. Yes, oh. And then, kita sad nga man naa sa mga balay, no? We also need it. Kay di man taganahan og langaw, di taganahan ok-ok, mga ilaga, di man taganahan. So, mogamit gyud ta sa atong balay gihapon. Importante gyud biya siya kung imong tan-awon. Yeah, so makita nato dako siya kaayuhan daay Ma'am Mirza, no, kapag laom Mirsan, mga kapag laom mo na mo gamit yun atong farmers member ni ini tungod kay when they use it mas daghan ang produce. And mas kung daghan ang produce, mas brato atong mapalit and maybe makaingon ta siguro mas healthier atong makaon kay daghan man tag mapalit nga healthy nga mga pagkaon nga na-produce ni ini because of the help of the pesticides. But Ma'am Bern, we would like to ask you also, unsa may sakto nga paggamit ni ini nga pesticide, kini paggamit sa pesticide na abay sakto nga amount nga maulang ni imong magamit for this certain moment or for this certain amount of plant, maulang ni unsa may right use of Yes, pesticide? naa jud. Og atong makita ang sakto nga paggamit or ang sakto nga dosage sa matag label. Every pesticide label, lain-lain manggod, lain-lain nga instruction, lain-lain nga dosage in every pesticide label. So kung unsay nakabutang didto 2 to 3 ka cups baron or tablespoon, dapat mo gyud nay sundon, no? Kay hilo magud siya. So importante gyud nga mo follow sa instructions. Okay. But what if Yo, kanang kapag lao Ma'am Bern, kanang sa amo amanggod sa farm, kanang nagpuyo manggod ko sa farm, usahay manggod na ay damage ang tanom. Nya butangan og pesticides na nadaot na hinuon, namatay na hinuon kapag laom Joy. Oh. Subot pasabot na dili di ay sakto nga paggamit sa dosage or sa pesticides, dili sakto ang dosage. So dapat di ay mulantaw jud ta sa label niya. Oh, so unsa may way, Ma'am Bern, unsa may mga siguro makainguntag, unsa may pwedeng mahitabo kung dili sakto ang pag-use? Like what you mentioned, Ma'am Bern, nga namatay ilang mga tanom, is it like makamatay lang sa tanom or unsa may mga posibleng dili maayo nga resulta when we use pesticides incorrectly? Actually, daghan kaayo nga di sad maayo nga resulta, no? Kay hilo malagi siya. So, number 1 is makontaminate ang atong water sources, di ba? Kay kung ang imong uma duol sa imong tabay nga imong gikaligo, imong giinom, mo drift baya ang pesticide, so makontaminate ang imong tubig. Then makontaminate sad ang atong yuta, makontaminate ang atong hangin. Then ang atong mga utanon, kung tagas kayo nga usage, dosage ang atong gigamit, makontaminate ug maayo atong mga tanom, then mamatay sad ang mga langgam, ang mga isda. Then ang mga beneficial insects ma-affected sad, mga buyog, no, mga pollinators nga importante unta sa kanang atong mga tanom sa pollination, mamatay sab sila. And of course, kita nga mga tao affected gyud kay daghan kaayo nga detrimental effects ang pesticide. Depende sa ilang pagkahimo, no, kay lain-lain man nga chemical compounds na sila na ay maka-cause og mga manana na cancer, mga endocrine disruptors, daghan ang sakit nga mogawas. Oh yeah, thank you Jude kay salamat ani Ma'am Bern sa imuha nga mga pagpahayag nga gihatag alang kanato mga kapaglawom. And as you mentioned kaganiha Ma'am Bern, you said nga this is hilo. And ginabutang siya sa atong pagkaon og sa mga prutas. We would like to know, Ma'am Bern, kung unsa man, safe lang ba kahata mo kaon since hilo man ni siya, safe lang ba nato kaunon ang prutas og ang vegetables nga naa niini? Maybe you are also asking this question mga kapaglaom, and we will be right back to answer these questions, this question after this video. The American Diabetes Association estimates that 1 in 4 Americans older than 20 have pre-diabetes.
researchers examined the 8 to 10-year incidence of prediabetes in 5,477 participants aged 35 to 56 years old who kept food diaries of how much whole and refined grains they ate. A higher intake of whole grain was associated with a 34% lower risk of developing prediabetes. That's a fact. But there's hope. Eating whole grains is associated with a decreased risk of prediabetes, a blood sugar elevation that can precede diabetes. You can lower your risk by making the switch from refined wheat products to eating more steel-cut oats, brown rice, whole wheat, popcorn, and other grains in which the entire kernel is consumed. Thank you for staying tuned mga kapaglaw. Mao kato nga ato nga health tip for today, and salamat kaayo sa inyo nga pagpabilin kay atong tubagon ang mga pangutana nga atong gibilin kaganiha. Kapaglaw Mers. Yes, thank you Kapaglaom Joy. So mapadayon ta sa ato ang discussion Kapaglaom Ma'am Bern. So kaganiha atong gihisgutan kung unsa yun need ang function or ang dala sa kaning pesticides. So, ato na pud karon padayonon sa prutas ug sa mga gulay kapag laom Ma'am Bern. Kanang unsa kani siya kung mabutangan ni siya pesticides, safe lang ba ni siya kaunon? Actually, safe ra, bisag hilo na siya. Kung gisunod sa atong farmers ang nakabutang sa label and nag-observe sila og pre-harvest interval. Okay, kay sa amo amang good Ma'am Bern, basta na butangan og pesticide, kanang ingnon jud ka nga ayaw sa na kauna, naa jud nga after 3 days pa ka pwede manguha ana sa bunga kay gi-sprayhan man na og pesticides. Yeah, so follow up to that question, Ma'am Bern. Pila di ay kaadlaw usa pwede kaunon ang prutas or ang mga utan nga na-applyan og pesticides? Actually, every pesticide na siya kaugalingon nga pre-harvest interval. Lain-lain mo nga compound. So kanang pre-harvest interval mo na siya gitawag og waiting times. Di ba nag-ingon ka nga 3 days pa una i-harvest. So it could be nga ang pesticide nga gigamit ninyo is 3 days ang iyang pre-harvest interval or ang waiting time. Both pasabot from last application sa pesticide mag-ihap ka og 3 ka adlaw anha ka pa pwede nga mag-harvest. Pero nay ubang pesticides nga 15 days ang ilang pre-harvest interval. Ngano man ang anong taas man tungod kaayo, sa ma'am? kaisog sa hilo. So kinahanglan jud nga mo pass ang 15 ka adlaw ana pa ka pwedeng mag-harvest kay sa mga studies anang mga pesticide before man guna sila ma-register gi-require na silang mga degradation studies. So mahibaw-an na nila og pila gyud ka number of days ang ilang butang sa label as a pre-harvest interval. So kung ato nang followhon ang pre-harvest interval, makatabang yung nagdako nga gagmay ra ang pesticide nga mapilin sa atong mga utanon ug prutas. What if katong imong giingon gaganiha, Ma'am Bern, nga 15 days pa siya usa pwede siya ma-harvest? What if gi-harvest siya earlier than that? Unsay pwede mahitabo sa mga consumers? That is the problem. Modyo na ang problema nato karon. Kay dili na nag-observe sa pre-harvest interval, gidaghan pag yun ang dosage, wala nag-follow sa nakabutang sa label. So muna naka-cause sa atong problem on pesticide residues. Oh, I see. Unsay pwede mahitabo ka ani na ba ni siya mga ill effects? Well, we will talk about it later, Ma'am Bern, no? Kung unsay mga posible nga mga kadaot nga madala if mauni siya ang mahitabo. But this time, I would like to ask, Ma'am Bern, giunsa ninyo, unsay way, because I want to ask also, Ma'am Mers, unsay way ninyo para inyong ma-determine nga naapay mga nahibilin nga pesticides o unsa kadaghan or kanang safe na ba ni siya nga prutas or utan nga kaunon sa consumers? Ma-identify ba na? Yes, oo. Sa among laboratory, we conduct a quantitative analysis. So, bot pasabot, makahibaw-an yun nato ang kadaghanon. Dili lang kwali nga kanang namanggoy mga rapid test nga gibaligya sa uban nga positive or negative, ana lang siya ba, which is kanang dili siya para sa amo, dili gid siya reliable, no? Hindi siya enough. It is not enough. So gikinahanglan jud ang quantitative nga analysis. So ang among trabaho nagsugod sa pag-collect sa samples sa mga local markets nato. So nag-a-add mo sa mga tindahan, ma'am? Oo. Ang among food safety unit mo ay naga-collect sa samples, dili ang sa pesticide residue unit. So nag-adto na sila sa lain-laing mga markets sa region 6, sa 7 ug sa 8. Then ilan nang gi-collect ang samples nga napoy protocol ug unsa kadaghan ang samples nga ilang kolekon.
Nag-follow sad mi og kanang Codex International Protocol, then dadon sa laboratory i-process, i-extract, then gamitan gyud og mga instruments pag-quantify og unsa kadagha ng hilo daha sa atong prutas ug mga utanon. Oh. And then after nato makuha ang results, ang among mga certificates of analysis among gihatag sa mga city agriculturist or municipal agriculturist diin gikolekto nga mga utanon ug mga prutas. And sila na dayon mo implement ana So, siguro, Ma'am Bern? mahibalo sila og di kud makahimo sila mga ordinances sa ilang mga lugar related ni ani. But kanang mga tindera, I wonder, Ma'am Mers, halimbawa kay ikaw ang tindera, do you tell sa mga tindera nga namaligya nga kamo nagapanguha mo for tests in ani? Do they know? Usually dili. Oh. Oo. Although ang uban mahibaw kay makita man gyud nga mag-ID mag-ID din also ang mag-collect mangutana man sad sila nga asa ni gikan inyong mga utanon, no? Kay dili ra baya kanang utanon nato sa carbon, sibura daghan ang gikan sa Mindanao. So motabok diri sa ato. So mangutana gyud ang atong mga collectors, ang atong samplers og asa ning ang gikan nga utanon, ana ba? Nya kanang usually mangutana sad sila sa asa dai mo nganong nag-ID man ni o ana. So magpabalo mo ana kapag lao Ma'am Bern kung unsa inyong purpose kung pananitan mag-check mo sa ilang product nga kani amo i-check ang inyong mga utanon ug mga prutas, magpabalo ba mo ana sa mga Actually, tindera? dili man wala man namon nagi-deny kung nay mangutana. Usually then amo man na siyang ginapalit, wala man na di man na siya Okay, libre o man na yes. magipangayo, so mapalit yun me. Then We ma'am no to check the the product. way sa pag-check sa atong mga utanon. Then monitoring man siya, so continuous activity siya, mag-collect, balhin naman mi sa laing lugar, lain na pud nga lugar. So magtuyok-tuyok ra gyud for the whole year sa Region 6, 7 and 8. Ma'am Bert, is it possible ba nga without going through your laboratory, mabal-an na mo nga naa ni pesticide nga tanom? Is it possible by our eyes lang or dili pwede? Yes ma'am. Actually, dili jud. Although, naay mga utanon nga makakita ka nga murag na green-green bitaw sa pungango. Yeah, oo. Kanang bell pepper. Oh my God, kadaghan anang gibutang. Makita gyud ka ma-shock man gud siya anang sa pungango bitaw Oo, niya. Especially sa amo Ma'am Berno nga kanang mangita jud mig mga hamis, mga nindot kaayo nga quality sa produkto, mabahalag mahal kay kani nindot kay siya. Pero naaman mi makitaan nga kanang murag mga blue nga spots o unsa pa na kanang murag nagputi-puti gani nga mura siya apog. Kaso lang Yes. ana kapag laom Yeah, Joy, naa sa nga- mga sa tomatoes, Sa tomatoes, makita nimo usahay nga oo. kanang imong gunitan, Ma'am Bern, na mga gaputi-puti nga usay mo lakra gani mong Basin kamot. pesticides na siya. But actually, dili may mo recommend jud nga pamalit mo anang mga butihon. Pamalit mo anang butihon kay wa nagi-applyan. No, di gyud may mo recommend ana. Kay nga no, pareha sa imong giingon, gi-atake na siya, then gisprayhan. So but pasabot nagsamad-samad na siya kay gi-atake naman siya sa mananap. Og ang iyang absorption sa pesticide, Ulahi. mas kusog hinoon. Mas kusog kay abli naman siya, kay gipaak naman siya. So, dili gid mo mingon nga palitan na ninyo kay safe na ang mga butihon, ang hamis, dili. So naay possibilities May ma'am no nga possibility. kanang gisprayhan gihapon to siya og pesticides apan ulahin na. Oo. Ulahin na. Butihon hinuon tan-aw ni Oh, mong mao safe biya ni na dili usay, day ma'am, siya, dili ana siya ay safe. ud, na ay buslot-buslot ang daon kani nindot kay ni kay wala jud ni pesticides. Dili Some- siya guarantee. Oh, kay sometimes no ana man jud ang mga sometimes mingon nga adto ta dinhi kay kani wala ni gisprayhan kay na may mga ulod-ulod nga makit-an dili ba na siya Dili guarantee? siya guarantee gyud. Oo. Oh, pwede lang nga naulahi or dili sakto ang pagka-timing Yes, oo. pagbutang sa Yes. May pesticides. posibilidad. So mga kapaglaom dili di ay nagarantiya nga maingon ta nga kani kanang wala ni spray kay naay mga ulod-ulod nga mga daw because sometimes ma'am mao ni akong ginatanaw pag moadto sa market akong tanaw na sa ay kani kinaay mga kanang wag nagaluko nga mga ulod nga green kanang sa Chinese cabbage yung nga kapag laom bitaw Ma'am Bern ko wala ni siya para sa ako kay wala ni siya na sprayhan kay naa may mga inani bustot so dili na siya reliable nga basihanan nga wala ni siya pesticide tungod kay ani ni siya. No, thank you kaayo Ma'am Bern nga nahayagan pod mi niini so mga kapaglaom for those who love going to the markets usasab ni sa ato ang mga bantayan. But is it possible ba, Ma'am Bern, kung kani siya, dili man mo assure ang pagkabuslot-buslot sa ilang mga dahon, dili mo assure nga wala sila pesticide, is it also possible nga naasay mga tanom nga walay pesticide pero nindot kaayo og gawas?
Actually, tagsaon ra pod. Oh. Kay kung dinaghan ba ka ng plantation baron o daghan nga pagtanom, lisod man siya i-control kung naay mga dangan. So, mogamit gyud og pesticide. Oh, I see. Nindot kaayo nga kanang mahibaluan sab namo na Ma'am Bernadette. Yes, kapag laom Joy, kapag laom Ma'am Bern, daghan kayo minakatunan karon yes. sa atong discussion. Kabalo ko mga kapag laom kamupod nga usahay naghuna-huna pud mo nga mao ni sakto, mao ni healthy, pero dili di ay garantiya nga mao di ay na ang sakto nga utan nga para kanato. Naagi hapon di ay nausahay og pesticide. Apan kanang mumalit ra gihapon ta. Unsaon ang kanang kapag laom Ma'am Bern, unsaon kaha na no nga makaingon ta nga pagpalit nato sa produkto sa mga gulay o prutas, unsaon nato pag limpyo. Yes, Nakauna yes. na baka anak kapag laom Joy nga ini pagpalit nato unsaon ni nato paglimpyo nga kanisa sure jud siya nga kanang healthy. Kay sama bitaw sa apple, Ma'am Enjoy. Yes. Ma'am Bern ka nang sa apple, naigaingon nga, kiskisi jud na ninyo ang skin ha, kay naarabad jud na wax, so paniti jud na. Napod mo ingon nga, hugasi lang jud na ninyo ha, kay healthy kayo na ang skin. Kay taas og sa taog na fiber ba Okay, na? naaman daw ang Oo, vitamin sa naa skin, diha, Ma'am sa Bern. skin. Unsa ka na, Ma'am Bern? Unsa imong idea ana nga? Actually, kita tanan mga consumers mangyud ta. So, natay mabuhat aron ma-minimize ang pesticide residue sa atong mga prutas ug utanon. So first, mo lagi nang ato siyang i-wash, no? Hugasan nato siya in running water. Dili Kailangan bag sabon, Ma'am Bern, or no need na? No, dili sabon kay lain na po na nga chemicals. No, ayaw gyud niyo sabuni. Kay lain na sad na siya nga hilo ang inyong gibutang, no? So hugasan lang siya in running water, no? Nag-agas ang gripo, wala siya gisawd. And then kung pwede nato siya nga panitan, atong panitan, no? Na may mga prutas nga pwede natong panitan, no? Pwede rang dili kanon ang yang panit, so atong panitan then atong itrim. Usually sa apple, ako gyud nang gikuha ang kanang punga Oh, nga yes. nga area, ako gyud nang kinakuha. And then sa atong mga utanon, kung pwede nga kuha na tong outer cover, di ba panan cabbage daghan man na siya og cover. Ang first cover niya ba kanang sa gawas, Yeah, oo. kuhaon nato. Then kanang pagluto maka-decrease po na siya sa mga pesticide residues pagluto kanang sa atong mga rice kanang gigaling sila. So maka-minimize na atong gikilisan, maki-minimize na and kita sad nga mga consumers we should eat a variety of fruits and vegetables. Dili sad usa lang ka klase. Kay ang tendency manggod kung naay specific pesticide ana nga prutas, then kanunay nato na siya gikaon balik-balik. Syempre mudaghan na siya ang residue sa ato ang lawas. So wata kay baon sa dili maayo nga effect nga mahitabo nato. So is it dapat we should yes. eat a variety of fruits and vegetables. Oh, is it possible, is it ano ba daw, Ma'am Bern nga kung ang gasigi kagkaon anak mo, pabilin ba ng pesticide? Di ba nato siya mapagawas lang? Depende na ni sa klase sa pesticide. Kay years back nagamonitor mi og mga organochlorines. Although karon nagmonitor gihapon mi, but ban na siya for use in agriculture like DDT. Ambot og nakaabot mo, nakadungog mo anang DDT. Wala may ka. Unsa nang DDT man, Ma'am Bern? Dichloro-diphenyl trichloroethane. Para asa man na siya, Usa Ma'am na siya Bern? ka effective kayo nga pesticide nga gigamit sa unang panahon no mga 80s siguro kay kanang effective kay na siya sa pag malaria control, gigamit na siya sa malaria control, but ginagamit sad na siya sa atong mga utanon. But then ang problema ana niya kay kanang naman na siya tendency nga mo biomagnify, gitawag nato biomagnification, nga musaka ang iyang concentration sa food chain. And so naghatag man siya problem sa environment mo nang giban siya from use sa agriculture. I see. Actually ban na gyud siya sa Philippines. So wala na gyud na siya ginagamit karon. Hopefully wala na jud. Mao siguro wala may kadungog pud niya, Oo. Ma'am Bern. Now, thank you kayo, Ma'am Bern, sa mga pagpahayag, especially no, ang gimension ni Ma'am Bern kaganahan og maghugas mangaling tag-utan or mga prutas, di na natubutangan og sabon but water lang because it's another chemical dahil mga kapaglaw man we put soap
or bisag unsa na nga mga sabon nga para panghugas sa ato ang mga prutas. Mga kapaglaom, we'll be right back after this video. Recent research published in the New England Journal of Medicine found that people who regularly consumed a 1-ounce daily serving of walnuts, almonds, cashews, or other tree nuts had a 20% lower risk of dying from any cause during the 3-decade-long study, compared to those who did not eat nuts. That's a fact. But there's hope. The study found that nut eaters enjoyed longer lifespans even if they did not exercise, avoided fruits and vegetables, and were overweight. By replacing some empty-calorie foods with a handful of nuts, you can reduce your risk of dying from cancer, heart disease, and a number of other causes. Yes, mga kapaglaom, importante gyud ay kaayo nga mukaon ta og nuts kay makahatag gyud ni nato og kaayo sa atong mga panglawas. And salamat kay sa inyong pagpabilin. Let's continue sa atong mga pangutana nga nahibilin. Especially mga kapaglaom, need kaayo ni nato karon. As we mentioned sa ato ang mga magpapalit og mga utanon og mga prutas dinha sa atong mga markets. Kapaglaom, Mirza. Yes, kapaglaom Joy. Padayon ta sa atong discussion kapaglaom Ma'am Bern. So, paano na to mahibaw-an no nga kanang agricultural product organic ba na? Or paano na to ma-identify ang organic sa inorganic? Yeah. Actually, wala gi way sa pag-identify nga organic siya or inorganic. Kay wala man sa tay analysis sa mga organic ng crops. Wala jud ginahimo. So ang atong analysis is only on the pesticide residues. So kay naman may ginagamit ana nga reference standards. Kung naatay reference standards, amo na siyang ma-identify. But ang mga organic, di ba mo claim na sila nga gigamitan og mga sili, nga unsa pa na nila nga mga gipangduk-duk, mga ana. So wala siya way nga ma-identify or organic ba gyud na siya. Kay Oh, di I ba see. kapag laom Ma'am Bern, kasagaran manggod sa ato ang mga consumers may ngunta nga organic ni siya basta walay pesticides. Then dili siya organic kung naay pesticides. No? Ngun ana ang atong Yes, oo. identification kapag laom So, Ma'am Bern. sakto man na siya nga identification Oo, number. claim na nila sa mga nagtanom ingon sila nga organically grown no mana sila kay ang gigamit nila ang ilang fertilizer dili ka ng mga inorganic. So ang ilas ang gigamit nga pesticide dili ka ng gibaligya ka ng mga synthetic, nagdukduk lang sila mga sili ba unsa pa na nga mga tanom mo na nga mo claim sila nga organic sila. Ma'am Bern, here in Region 7, especially sa dinhiman mo na himutang and also 6, 7, and 8, unsa man iyong findings, Ma'am Bern, when it comes to the usage of pesticides sa mga farmers and sa ato ang mga vegetables and sa mga fruits nga inyong nga na-collect, unsa inyong nga findings? Actually for the first semester no, first 6 months kani nga tuig, around 7% sa atong mga utanon positive sa pesticide residues. Oo. And then kaning among ginamonitor nga utanon na aman may gi-identify no kami nationwide na may gi-identify nga mga utanon nga muna gyud kanunay namong gina-collect aron maka-create mi og pesticide residue nga profile. So amo ni siyang gitawag ang iyang acronym is TAPES: tomato, ampalaya, petchay, Bisaya ang gitawag nato petchay Bisaya, eggplant, sweet pepper ug string beans. Amo gyud na siyang gina-monitor kay ginagamitan gyud ni siya og mga pesticides. And mao po ni usual ang ginapalit sa mga tao. Ginapalit mo ni usually ginakaon pod Kay mao man ni ginagamit sa pakbit. Pinakbit na gyud ang ampalaya. Ma'am Bern, one time ba nakakita ko while I was sa market, nangita man syud pug kanang mga utan. Pagkita nako sa ampalaya, nakoy nakita nga katong blue-green gyud, Ma'am Bern. Blue-green nga nagapilit-pilit ba sa iya nga kilid. Oo, murag anyel og color. Ma'am Bern, kanang mga pesticides ba ni sila or is it safe nga ako tong paliton kung naay mga inana? It could be pesticide kay na may pesticide nga blue. Litigran blue ang brand na ay pesticide nga blue. So safe Color. lang na gihapon siya nga paliton, Ma'am Di Bern? sa ko makaingon nga safe no kay unless na to manalize ug unsa gyud kadaghan ang naa niya. Pero nakita lang nimo siya kay di man gud siya kanang colorless blue man gud siya mo nakita ra nimo visible ra sa
imuha ang iyahang presence diha sa utanon. If ever member wala nagyulahi, moadto ka sa pikas maupod, moadto ka sa pikas na apod gihapon and you need to buy that kind of vegetables mga kapaglaom. Ang pangutana member unsaon man nato pag eliminate ana unsay way nga safe o safe siya kaunon, safe siya lutuon bisan pa nakita nato nga naa toy mga murag mga residue sa pesticides if we may say that word. So how do we remove them member, eliminate the pesticides sa mga prutas ug utanon? Sa ako nang giingon ganina, it could be nga walay total 100% elimination. No? We can only reduce, no, mapagamay lang siya. Og sa akong giingon ganina, ang paghugas in running water, usa ni siya ka pamaagi. Then ang pagpanit, ang pagtrim, no, ang kanang galing, naka-eliminate man na ang paggaling, di ba? Kaya ang atong rice naman siya sa gi-coat man na siya og husk. So ang paggaling natangtangan na siyang mga pesticide residue. Then ang atong gikilisan. And then we should eat a variety. Sagol-sagol, dili usa lang ka klase nga utanon, dili usa lang ka klase nga prutas. There are times member, thank you kaayo sa pag-emphasize ana member, but kaning ginagamit member nga maghulom og asin because many people suka or asin, but many people say nga kanang dungog lang pod namo member and we want to confirm kay like when gikan sa market kailangan nimo hulom mag asin para mawala ang chemical mo. That's like ang grapes, di ba? Ang grapes butangan nimo og asin para mawala ang chemical. Is it naa ba siya effect jud ana siya member? Sa ako nang giingon daghan man gud kaing pesticide. Nagkalain-lain nga mga chemical composition. So wala ta kay bawog unsay interaction ana sa asin o sa suka. So, mas maayo pa, tubig na lang ang atong ihugas. Oo. Kay we can never be sure nga walay di maayong effect ang atong gihimo, no? Except kung water, kay wala man gyud na siya effect. So, maayo pa, hugasan na lang nato siya in running water. I see. Okay, thank you Ma'am Bern. Yeah. Yes, kapag laom Joy. Thank you for that information kapag laom Ma'am Bern, no? So kung sa kung ako example kapag laom Ma'am Bern, if mag-grow ko sa akong kaugalingon nga garden, then is it possible nga makahimo ko sa akong kaugalingon nga pesticide? Pwede kaayo, no? Kanang akong giingon ganina, pareha nang mo-claim og organic, magdukduk lang sila og mga sili og uban pa nga mga tanom, pagpatay sa ilang mga dangan. Then, gipromote man sana sa atong government ang IPM or Integrated Pest Management. Nga ang pesticide, gamiton lang na siya kung gikinahanglan na. So, tanaw na ang kanang, actually, mga farmers, gitudluan sila ana nga. Sayo pang buntag mo adto sa field, then tanaw, ihapon og pila ka insects. Angay ba gyud siya sprayhan, na sila yung mga training ana. Then, so ihapon na siya kung angay bigong gamiton kay usasad ka disadvantage sa pagpatuyang og gamit sa pesticide kay makabuild siya og pest resistance. No, kung sa gingon pa sa mga farmers, ikaligo na lang ang pesticide kay dili na madutlan ang dangan, no? Kay kung gamit lang kigamit, sayop nga dosage ana ba ang pest makadevelop siya og resistance. So ang mahitabo okay na lang sa mga pests nga naa din ha. So mo follow lang jud. Ang atong government has many initiatives gyud sa pag-edukar sa atong mga mag-uuma. So kung ila lang i-follow na ang kanang mga integrated pest management, mga good agricultural practices, wala jud tay problema aning pesticide residue. Yes, Ma'am Bern. And now you'd like to ask this, maybe I would say I need to know the answer to at kitang tanan mga kapaglaom, if ever Ma'am Bern ka nabitong kato imong giingon ganiha nga mag-itag variety of fruit kay basin ka na nga fruit nga atong ginabalik-balik na siya pesticide, so always naga-consume. Unsa mga adverse effect ani mga ill effects ani nga pag-consume Ma'am Bern kung daghan na kaayog ta ginakaon nga daghag pesticide sa ato ang lawas, unsa kay mga posibleng mahitabo ani sa atong health? Actually, ang mga pesticide, no, first ang pesticide na maguna siya ay maximum residue limit, no. Kaning maximum residue limit giset ni siya sa Codex Alimentarius Commission nga under sa Food and Agriculture Organization sa United Nations. So muna atong gina-follow diri sa Pilipinas. Ang uban nga nasod naasad sa ilang kaugalingon nga maximum residue limit.
Si Japan istrikto sad siya sa iyahang mga MRLs. Nagkalain-laing nasod na asad pero Unsa ng MRLs, ma'am? maximum residue limit. Okay, Mm. MRLs. So okay. kani siyang maximum residue limit mao ni siya ang pinakataas nga kadaghanon sa hilo nga gitugutan nga makita sa atong mga pagkaon. So pinakataas na siya no atong timanan pinakataas siya. But then kani siyang pinakataas nga amount is only little gagmay gyapon na siya nga amount. So express ni siya in parts per million. Parts per million or milligram per kilogram. And so kung naay mga utanon nga ma-positive, ginagamit gyud na siyang MRL for international trade. Siyempre kung ang atong mga mangga mo i-ship nato na sa Japan, ang Japan is number 1 customer nato sa mangga. But they are very strict when it comes to mangga. So dapat mo follow ta sa ilang MRL. I Oo. see. So kung ang atong mangga na ay pesticide residues nga mo exceed sa ilang MRL, dili na dawaton. So but pasabot ang MRLs are usually used no for international trade. I see. Kay dili man ka makaship sa ilaha kung dili ka makapasar sa ilang standards on pesticide residues. But kung maingon kag kung magkaong ka, dili man guna nimo mahibaw-an dayon. Kay kanang bisan pa ang mga farmers nga dili namanggi mga farmers nga dili maggamit og proper clothing bitaw, Yeah. dili maggamit og proper clothing inig apply. So ang ilang mga symptoms nalipong ana may lag mga after use nalipong dayon. Pero kita nagakaon ginagmay ra man gyud na ang masud sa atong lawas dili man ta para og exposure sa farmers nga nalipong o nakuyapan dayon samtang nagtimpla kay gikinamot lang ba or wala siya nagamit og mask ana ba. So mas taas ang iyang absorption. So kita nga konsumidor ginagmay ra. But then dili ta mahibaw og unsay detrimental effects. Pero based sa mga studies sa mga pesticides lain nga active ingredient na ay mga pesticide nga maka-cause og cancer, na ay mga reproductive defects, na ay mga endocrine disruptors, daghan yun na siya og effect nga dili gyud maayo sa lawas. Og ang kaning pesticide makita ni siya kung i-analyze sa atong lawas diri sa atong fats. Oh, kay ang pesticide is lipophilic, ganahan na siya og tambok, dili ni siya usually soluble sa tubig. Kanang fat soluble ni siya, so ari ni siya sa tambok mo na kung magpa-analyze tas atong pesticide sa atong lawas, it could be na pesticide residue mo na ang ato ang kuan. Ari sa fats kuhaon. Oh, really? So dito siya magkuha kag fat Ato magkuha samples. sample. Oo. Oh, to know kung unsa nakadaghan ang naa siguro sa ato ang nga lawas. Ma'am Bern, salamat jud kaayo ni ini nga mapagpahibalo daghan kaayo mig natun-an, especially mga ma-apply nato every day, especially sa katong nagahilig mag-market at katong tig-market gyud sa mga inahan. Ma'am Mers. Kapag lao ma'am enjoy, gakuyog-kuyog rapod ko og market. Unya, unsa kaha na no, unsa kaha kapag lao ma'am Bern, naa kaha na kanang pamaagi or naa ba ka mahatag nga kanang ay ideya Advice? or advice kung saon pag-choose sa sakto nga prutas o gulay sa market? Alang sa to mga consumers, Yeah. Ma'am Bern, nga nagpakig-uban nato karon, unsa man ang imong nga mga imong advice alang sa mga tig market to choose wisely? Actually, ang status sa ato mga utanon karon within tolerable limits raman. Although daghag detection, gagmay ra siya. So, generally, it is safe gyapon nga mukaon sa ato mga utanon. Yes, kapag lao Ma'am Bern. So, tungod ni ana Ma'am Bern, 'di ba kanang kung dili kita ang nagpatubo sa mga gulay, so dili gid ay siya safe food nga kauno nato nga raw. Yeah, No, I think raw. I heard that from you pud kaganiha, Oh, Ma'am Bern, no, yeah. nga kinahanglan hugasan ay kanang ang pagluto makapakuha sa Makatabang, chemicals. oo. So is it safe, Ma'am Bern, nga mo ana ta nga ay kay vegetarian man ko, like pwede na ako magsigi og raw. Safe lang ba? Sakto. Kana nagsulod sa akong una-una, Oo. well nag-discuss ta kapag lao Ma'am Bern kasi kay 'di ba kanang kita manggod makadungog ta nga kanang vegan na siya, mukaon siya. So naagi guro tendency nga siya ra patubo sa iyang kaugalingon nga gulay ug prutas kay kabalo man siya nga walay spray. Pero unsa kaha na no? Unsa kaha na safe kaha na kaunon nga raw or lutuon jud nato? Safe ra kung siya nagtanom, no?
And kung raw sad ilabi nag mga pinalit, may tendency pod nga nasa taylaing problema actually mo na nga soon in the years to come na nasad may micro laboratory kay Oh. gina-examine sad ang mga micro nga contamination sa atong mga utanon. Ilabi na nato nga hilig tag mga raw lettuce, Yes. dili man nato na ginaluto. Yeah. Pero nasa mga contamination ana nga microbial in nature that soon in the years to come mo sa na ang i-open nga laboratory diri sa Cebu. Wow, thank you Jude kaayo Ma'am Bern. Salamat kaayo sa mga imuhang mga tubag nga imong gihatag karon nahayagan mi, especially sa amo ang pag-choose sa mga vegetables, especially sa pag-atiman before magluto, sa mga Yes. pamaagi nga ma-protectionan sab nato nga makakonsume ta og more of this gitawag natong hilo, but hilo nga pwede makaon, but how we can manage nga dili sab ni makaapekto o makadaot sa ato ang panglawas. And I'm so happy nga naka-learn sab ko. Thank you Jude kaayo Ma'am Bern. I believe si Ma'am Marisa na kapag usab. laom, Ma'am Joy. Kapag laom Ma'am Bern, thank you kaayo sa pag-anhi og paghatag sa imong panahon og higayon nga maging kauban namo karon. Kabalo jud ko nga ang kanang atong mga viewers og tigpaminaw daghan nakatunan. Very informative jud ang mga nadunggan namo karon kapag laom Ma'am Bern. Yes, and also sa ato ang mga mag-uuma, ato mga pinalangga nga mga mag-uuma, we want to thank you because we know nga dili pud sayon ma'am no, especially kung mag-prepare sila niini, mag-prepare sila sa ilahang nga mga sa chemical para nga makaproduce lang para kanato. So we thank God for you sa inyong pagpaningkamot aron usab ang mga katawhan makakonsuman niining maayo usab nga mga kalanon. Ma'am Bern, for your last words para sa ato mga viewers. Daghang salamat usab sa inyong pag-invite. It is a privilege nga maka-share sad mi sa among kahibalo on pesticide residue analysis. And sa ato mga farmers, dako gyud kayo mo og role, no? Dako kayo mo og responsibility aron safe ang ato mga utanon. So amo lang nga gihangyo nga just follow good agricultural practices. So buot pasabot atong i-follow ang kanang mga dosage nga atong makita sa every pesticide label nga atong ginagamit, no, makita nato diha og unsa kadaghan ang dapat natong gamiton kay kaning mga pesticide, no, before ni siya na register sa atong Fertilizer and Pesticide Authority, which is the government agency nga mag-register ani nga maong mga hilo, gihimuan ni siya daghan kay nga pagtuon o gigastuhan nig dagko kay kwarta sa pesticide companies. So kaning efficacy nanan sila efficacy study. So kung mingon gani si company nga tulo ka kutsara, tulo ra gyud ka kutsara nga atong gamiton. Dili na ta murag scientist, no, di na ta magsuway-suway or mamati sa atong mga silingan. Aron dili ta magka-problema sa atong mga pesticide residues. And then ato sang sundon ang sundon nato ang pre-harvest interval, importante sad na. Kanang atong obserbaran ang waiting times nga kung unsa ang last natong application sa pesticide until sa recommended harvest ato nang i-follow. O kung ang mga kamo nga mga farmers mo follow lang aning duha, I'm sure wala tay problema on pesticide residues. Wow, thank you so much, Ma'am Bern. Thank you gid Daghang kaayo. Nalipay kaayo mi nga imo ming Yes. gihatagan og panahon alang sa ato ang mga kapaglaom karon nga nakikauban. And mga kapaglaom, may it be that all our choices lead us to a healthier and happier life. Yes, mga kapaglaom, daghang kayog salamat sa inyong mga panahon. So karong taknaa, please join us as we pray. Atong hangyoon si kapaglaom Ma'am Bern nga mag-lead sa atong prayer. Please pray also to our farmers, ma'am. Okay. Og kita nga mga consumers. Shall we pray? Our great God in heaven, thank you Lord for the privilege that you have given us that makashare kami sa among mga kahibalo ug makatabang kami sa among mga farmers sa pagpasabot sa kaimportante sa ilang role sa among pagkaon, labi na sa mga utanon, sa among mga prutas. Ug salamat usab amahan sa imong gihatag kanamo nga opportunity nga makaserve kami sa mga tao sa nagkalain-laing avenues nga maghatag og himaya sa imong ngalan. Balang amahan panalangini ang mga farmers nga naningkamot sa pag-produce og among mga pagkaon ug giyahay sila sa husto nga pag-manage sa ilang mga tanom ug kami sad nga mga consumers tagaay kami og giya sa among pagpili sa unsay maayo sa among panglawas nga makahatag og himaya sa imong ngalan.
Daghang salamat amhan sa kahagayunan nga imong gihatag kanamo. Kining tanan among gipangayo ug pasalamatang madawat tungod lamang sa balangalan ni Ginoong Hesus na among mangluluwas. Amen. 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 Thank you, Ma'am Bern. Thank Thank you you so also. much. Yes. Laom, thank you so much for joining us today. Invite your friends and join us again next week in this conversation for your holistic wellness here on Hope Dialogue.